May tanong sa akin. Hello po again, Boss Ray. Itatanong ko lang po, paano gagawin po kapag totoong mag-home visit po si Bugok na Ola sa aming bahay? Di po kasi talaga pa ako nakakabayad sa kanila. 29,500 na hiram ko po at nakapaghulog ako sa kanila ng pakonti-konti. Kaso, almost 1 week na akong nag-OD. Nasa 64K plus na ang dapat kong bayaran. Di ko na po alam paano sila babayaran sa laki na ng interes araw-araw at penalty po. Ngayon po ay nag-text ang agent ng Bugok na Ola na sila daw po ay mag-home visit po. Totoo po kaya ito? Salamat po. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan po, nakita nyo. Mag-home visit daw po itong Bugok na Ola na to, no? So, dito po sa ating video, aalamin po natin kung may katotohanan po ba ito. At saka, ano po ba dapat natin gawin pagka nag-home visit talaga itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Kaya, pakipanood po yung ating video hanggang sa dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience, tsaka po sa ating pagsasaliksik, at sa paghingi na rin po natin ng tulong at paggagabay sa ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang po is ating obligasyon yan na kailangan nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin itong katanungan na pinadala nyo po. Okay. So, sabi nyo nga po, itatanong nyo kung totoong nag-home visit, no? Itong Bugok na Ola, no? Actually, itong Ola ninyo is kare-revoke lang. Okay? Pero nag-home visit po talaga to. Kasi merong mga Ola, no, na walang kakayanan mag-home visit, meron din naman nag-home visit. At ito lang po, no, para sa kaalaman po ng lahat, no. Hindi ho kumbaga hindi ho illegal or hindi bawal ang mag-home visit. Okay? Yung pag-home visit po is the traditional way, no, ng paniningil kagaya po ng ginagawa namin, no. So, ang kailangan lamang po is sinusunod po siyempre kung ano man po yung mga batas at memorandum na inilabas po ng SEC, kagaya po yun sa prohibition on unfair debt collection practices. Nakasaad po doon na bawal mangharas, bawal po magpanggap, no. Kailangan nasa tamang oras po ang pagbisita sa kanila. Ang nakasaad po doon is hindi ho dapat po mas maaga sa alas 6 ng umaga at hindi naman ho late pa sa alas 10 ng gabi. So may oras naman po silang inilagay. Okay? Tsaka kailangan po yan magalang, no? Tsaka nagpapakilala. Importante po, no, pag binisita po kayo ng mga maniningil, dapat may i-present po silang ID, no, para at least po may pagkakakilanlan at alam nyo na doon mismo, no, sa kumpanya na nahiraman ninyo sila galing. Ngayon, pag nakita nyo yung ID, tawag nyo or i-check nyo po kung talagang nagpadala ho sila ng maniningil po sa inyong bahay para po safe kayo, okay? Tapos, ito po kasing Ola ninyo is kare-revoke lang. Okay po? Pero yan, nagkakandak talaga yan ng home visit, okay? Ito lang po ang pinakamaganda nyong gawin dyan. Pagka nag-home visit sila, kausapin po ninyo, no? Pero kagaya yung sinabi ko, dapat yun nasusunod po yung sa yung sa prohibition on unfair debt collection practices kasi nilista po doon yung mga bawal. So hindi dapat nila ginagawa yon. Dapat magalang silang kausap. Ngayon, pagka yung kinausap po kayo regarding dun sa inyong utang, sabihin nyo, no, na yun nga, sabi nyo masyadong malaki. Actually, sobrang laki ho talaga nito. Biruin nyo, 53.9% yung interest rate. Sobra-sobra naman ho ito kasi biruin nyo, sabi nyo 29,500 lamang po yung nahiram ninyo. Nakapag partial pa kayo. Tapos 64K plus na naman. Di sobra-sobra naman ho na yan. No, although yes, mahigit po sa 10,000 yan kasi walang ceiling dyan Pero masyado pa rin pong exorbitant. Masyado pa rin pong malaki. No? So, kausapin nyo sila kung ano ba yung maitutulong nila sa inyo para kayo'y makabayad. Kasi, sabihin nyo sila, kung talagang gigipitin nyo ako na yan ang babayaran ko, no,
yung sobra-sobra naman, eh talagang hindi kayo makakabayad. Tsaka maging ano kamo kayo, yung parehas. Kumbaga, pabor sa kanila at pabor sa inyo. Noon na mababayaran nyo siya. Kumbaga, kung maaari, i-request nyo, may monthly amortization. Diba? Kung let's say, yung inahiram nyo na yan, babayaran nyo in 6 months. Diba? Ano ho yan eh, depende ho kasi sa kanila yan eh. Kung makakapagbigay sila sa inyo ng, ng payment option. Kasi, kada lending ho, kada financing, or kada kahit anumang kumpanya ng pautangan, may kanya-kanya ho kasing yan, policies and procedures na sinusunod. So, iba-iba ho. O pwedeng ito yung payment option na ibigay sa inyo, di ba? Kasi meron ho nagbibigay restructure, tapos yung kumbaga ipopos muna yung yung amortization, pero may karagdagang interest yun. O di kaya yung actually itong payment option yan yung prolongation na sinasabi po nila, kasi kumbaga yan babayaran nyo lang yung interest, no? Pero ma-adjust na naman yan. Kaya lang masakit ho kasi dito sa mga bugo katabusadong online lending app, 7 days. Tapos pagkalaki-laki ho nung interest na kinakarga, hindi ho nila sinusunod yung yung ceiling on interest rate Kasi kalimitan ho siyempre na mga nanghihiram is mga nasa 10,000 pababa lang naman ho yung yung hinihiram, di ba? Pero sila ho, itong mga bugo katabusadong online lending apps, sobrang taas. Biruin nyo, kagaya nito, 53.9%. Sige, nandun na ako. Sobra yan sa sa 10,000. Pero grabe pa rin ang taas. 'Di ba? Tsaka wala ho akong nakita dun sa mga nagme-message po sa akin tsaka nag-i-email na abusadong online lending apps na nagbigay po ng 15% per month. Base po dun sa sa ceiling on interest rate sa memorandum. Biruin nyo, BSP po ang gumawa na inadapt po ng SEC, ayaw nilang sundin. Di po ba? Actually, maganda na nga ho yung laban nun, 15% Di ba? Tapos ayaw pa rin nilang sundin. Kaya ako ho talagang hindi ko maintindihan bakit ayaw nilang sundin. Di ba? May kikita na rin naman sila dun sa 15% per month, sa 10,000 pababa. Hindi ko ho maintindihan bakit hindi nila nakikita sila Di ba? Kikita ho at kikita Gusto pa ba nila na dumating sa korte yan? Samantalang hindi naman sila makakapunta. Diba? Ito yung mahirap sa mga yan Ang panakot, mag-home visit. Tapos di naman pupunta. Diba? Pero ito ho, itong OLA ninyo, nag-home visit ho talaga yan. Okay? Kaya kung pupuntahan kayo, edi kausapin nyo po. Wala namang problema yun Diba? Pakitunguhan yung tao. Diba? Hanggat wala hong ginagawang kalokohan yan. Kumbaga, sumusunod yan dun sa sa kautusan sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, kausapin nyo ng maayos. Di ba? Para malutas yung inyong problema. Kasi kung kagaya niya, kakatakutan nyo yung home visit, yan yung tradisyonal na pamamaraan po ng ng paniningil talaga. Kasi kung hindi ho nila kayo nako-contact, di ba, sa telepono, sa SMS, tsaka sa email, dahil nga sa pang-aabuso nitong mga to, dahil na-trauma na kayo, di ba? So, pupunta ho talaga yung mga yan. Kasi kami ho, ganun talaga ginagawa. Although, ang policy ho talaga namin, pagka talagang hindi nakipag-ugnayan yan, talagang binibisita ho namin. At kami naman ho, nakikipag-usap naman kami ng ng maayos Kasi, wala naman hong wala naman hong maidudulot na maganda yung yung pakikipagbalagbagan ng usapan, wala ho Mas marami hong nalulutas pagka mainam ang ang pag-uusap. No, kaya dapat yan talaga maayos na usapan, tapos dapat may in place na na tawag dito na pamamaraan kung paano mababayaran, hindi yung gipit na nga yung tao, lalo mo pang gigipit paano mangyayari yan? Parehas nang sasakit ang ulo ninyo. Diba? Yung maniningil, di ba kasingil? O, di ba? Itong sinisingil, lalong hindi makakabayad dahil nga patong lang ng patong yung ginagawa nilang interest saka penalty, di ba? So, dapat yan magbigayan. Hindi po pwedeng yung isa magmamatigas. Dapat yan talaga, parang sayaw yan Di ba? Partner kayo niyan. Dapat yan, kung pupunta sa kanan yung isa, sa kanan ka rin pupunta. Hindi po pwede sa kanan ka pupunta, yung isa kaliwa. Hindi po pwede. No, dapat yan talaga may maayos na ugnayan. No, tsaka importante ho talaga dyan is yung maayos na pamamaraan ng pagpapautang. Nai-explain dapat. Lahat ho ng memorandums at batas dapat nasusunod. Diba? Kasi, biruin nyo, privilege na po
na mabigyan ng lisensya. Tapos susawayin pa yung yung batas. O kagaya ho niyan, kasi may sinaway na yan na batas yan Kaya na revoke yang yan yung OLA na yan. No? Siguro kaya pa nilang ayusin, pero yung sa inyo yung problema niyo diyan, unang-unang gagawin niyo, syempre, kung pupunta sa inyo, pakipag-usap po kayo ng maayos. Ngayon, kung nandyan na yan at overdue na kayo, wag ho kayo magpapartial kasi talagang walang mangyayari ho diyan. Pag-iipunan niyo ho yan, no? Habang kayo po nag-iipon, no, para mabayaran niyo siya, habang nag-iipon kayo, biglang dumating. Sabihin niyo, eto ang aking iniipon para mabayaran yan. Bigyan niyo po ako ng magandang labang kasi napakalaki na ho nung naipapatong niyo po at nakabagbayad na rin naman ho ako. Diba? Doon ho tayo sa parehas lang, yung win-win. Makipag-usap po kayo ng maayos. Kumbaga, explain niyo yung sarili po ninyo. No, tapos kung may ginawa silang harassment, no, sabihin niyo sa kanila. 'Di ba? Na ako, ninaras ako, ganito, tinatawagan ako. No, lahat 'to bigay niyo sa kanila. Para maintindihan na kasi tingnan niyo meron kasi mga maniningil na nagpupunta sa bahay na hindi naman connected sa kanila. Yung kumukuha kasi sila ng collection agency. Hindi ho alam nung maniningil na 'yon. No, yung ginawa sa inyo nung bugok na OLA. So, kailangan malaman din nila para at least aware sila dun sa nangyayari sa inyo. 'Di ba? Kasi hindi ho tama yung yung pang-aabuso. 'Di ba? Maling-mali ho 'yan. Kaya ang pinakamaganda ho diyan, kung pupuntahan kayo, kausapin niyo maayos. Itrato niyo yung tao. 'Di ba? Pero pagka talagang binalagbag kayo, yun. Kung gumawa ho kayo ng hakbang na nararapat, 'di ba? Punta kayong barangay, kung may malapit yung police station sa inyo, pag ho kayo, 'di ba, i-complain niyo. Kasi hindi ho po pwede na ganun 'Di ba? Ang negosyo dapat 'yan maayos ho ang pagpapatakbo, hindi yung ganyan balagbagan. Nangyayari kasi sa kanila, akala nila kaya nila puro takutan nangyayari tuloy. Nakakasingil ba sila? 'Di ba hindi? Doon ho sa inyo, uulitin ko po. Pag-ipunan niyo na lamang po. Tapos kung dati nga pakipag-usap kayo, bayaran niyo po kasi obligasyon natin 'yan Hindi naman ho natin kayang takasan yan. Importante ho dyan is alam ninyo yung obligasyon ninyo at may willingness kayong bayaran. Now, pag pinuntahan kayo, kausapin po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.